isang tool na ginagamit natin para ma-leverage natin yung pera sa mga rental property or sa mga business na hina-handle natin. At ito yung paggamit ng credit card. Sa mga hindi nakakaalam, no, gumagamit po tayo ng credit card sa pagbabayad ng mga utilities tulad ng Meralco or Maynilad. Pagdating naman sa mga products and services ng mga supplier natin or renovation or improvement, gumagamit tayo as much as possible ng credit card if applicable. Kasi may mga supplier din naman na hindi nagpo-provide nun eh. So, paano nga ba yung sa Meralco? Tulad kanina, meron tayong due date ng 9 para sa dalawang main meter natin na may sinasubmitter tayo. So, yung binayad natin kanina, no, ano ba ngayon? June 2, no, 9 pa yung ating due date. Nagbayad na tayo kanina. So, pagpatak ng 14, ngayong June 14, no, ika-cut off tayo ng credit card natin, no? So, damay doon yung binayad natin kanina. Plus 21 days pa bago natin bayaran. So, overall, no, may delay po na almost 9 days plus 21 days yung pagbabayad natin ng credit card. Pagdating naman sa mga products and services tulad ng Wilco, no, 'di ba bumili tayo last month nung tangkay, kung naalala nyo, nasa 50,000 mahigit na yung ginamit natin. Kasama na yung mga tubo-tubo pati mga pambayad natin sa mga tao. So dahil sa Wilco natin binili yon, no, nagawa natin i-swipe yung credit card natin. Tapos yung credit card natin, hindi ko lang siya dinelay. Inulugan ko pa siya ng 3 buwan nang wala siyang tubo. Ay meron pala, merong service fee yun, nasa 500 to 600. Pero may mga merchant na nag-offer ng 0%. So bakit ko nga ba dinidelay? Pwede na may cash na yun. Kasi nga ang laro ng entrepreneurship or negosyo or kahit anumang business is game of cash flow. The more na napoprotektahan mo yung cash flow, the more na nadidelay mo yun para sa supplier, the better. Kasi nga, mananatiling mabubuhay yung iyong negosyo except kung sobrang dami mong cash na nakalaan sa savings mo at gusto mo siya i-cash, wala namang problema yon. Pero kung maliit lang din yung pondo mo at nagsisimula, startup business ka pa lang, payo natin, alagaan nyo yung cash flow as much as possible, madidelay nyo yung mga bayarin na yan. Tulad sa akin, no, magbabayad tayo ngayong 15 nung credit card na kinonsume natin last month, wala pang papasok yung 15. Kunyari, na-delay yung 5 tenant. O, edi talo. Talo ka doon. Pwede ka mabankrupt sa ganun. Isa sa mga pinakamalaki natutunan ko dyan, guys, 9 years ago, nagnegosyo po ako ng Tapsilugan, Mami Pares. No, hindi pa uso yung mga pares nun. May mga binili akong tools and materials na hindi ko ginamitan ng credit card or hindi ko dinelay kasi wala pa nga, sa bagay, wala pa naman ng credit card nun. Ginamit ko agad cash, hindi ko man lang hinulugan or kahit man lang yung mga ibang binili kong materials sa mga kakilala ko, wala nang hulugan, talagang rekta, cash lahat, ubos lahat yung pondo ko. Yung pala, pag nagtayo ka ng negosyo, wala pa palang papasok ng mga customer. So wala pa yung papasok, puro palabas agad. Tapos di ko pa na-delay yun. So, kung na-delay ko sana yun, malaking chance, no, na hindi ako matutuyuan ng funds. At yun nga yung nangyari sa akin. Unang quarter pa lang ng pagninegosyo ko, tuyo na yung funds ko kasi kala ko may papasok na agad na customer or client. Wala pa pala. So, pares lang ng application yan pagdating sa mga rental property. Siguro masasample natin sa rental property yung mga big purchases. Doon yung siguro talaga totally i-delay. Katulad nung kunyari, tayo ka ng resort, no? Tapos meron kang aircon na kinabit na gusto mo, naka-centralize yung aircon mo. Medyo malaki yung gastos sa supplier. Pwede mo pa-delay yun. Pwede ka magpa-installment. Kasi kapag inubos mo kagad yung pera mo doon, no? Hindi pa nagsisimula yung resort mo, wala pang pumapasok na pera, edi bankrupt ka doon. O kaya mapupunta ka doon. Pero yan, ulitin nga natin, kung sakasakali nga may cash ka ngayon na pera, gusto mo nang bayaran yung mga supplier mo agad on the spot, dahil takot ka at hindi ka palagay, bayaran mo na, wala problema doon, go for it. Pero payo ko, pag-aralan yung maigi yung cash flow, yung medyo, pero dapat sasabayan mo ng mga computation yan na kung pasok pa ba yung income mo, o yung pupasok na pera kaysa lalabas sa credit card na yan. At of course, huwag yung gagamitin yung credit card ng company nyo sa mga personal ninyo, no, na hindi naman talaga pasok doon. Kasi baka magamit niyo yung pondo ng company sa mga personal niyong bagay na gustong bilhin na hindi naman talaga dapat. Yun lang guys, kung may nakalimutan ako sa mga share ko, comment down below. At kung interesado ka sa mga ganitong vlog, like and subscribe na kayo dito sa ating channel. Yun lang, salamat. Share nyo na rin pala sa mga friends yung mahilig sa mga ganitong video. Thank you.